Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Representative Romualdez itinuturong mastermind ng ilang government official sa umano'y katiwalian sa gobyerno. DPWH Secretary Dizon nagsagawa ng inspeksyon sa Masbate at Cebu. Vice President Sara Duterte nagsalita ukol sa Marcos admin. Kakulangan ng DOH hospitals at health facilities maging ng pagbabago sa ilang polisiya ng PhilHealth pinalakay sa Senado. Direktang Cebu-Guam flight ilulunsad sa December. Selena Gomez at Benny Blanco ikinasal na. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Paso ng balita ngayong linggo, Congressman Martin Romualdez. Ito ang pangalang madalas iugnay ng ilang opisyal ng gobyerno na umano'y mastermind sa maanumalyang flood control projects, maging ng ilan pang umano'y korupsyon sa gobyerno. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Ilang mga opisyal ng gobyerno gaya ni Senator Francis Cheese Escudero, Vice President Sara Duterte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nagtuturo kay former House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind sa umano'y katiwalian sa pamahalaan, partikular ang maanumalyang flood control project. Matatandaan na nagbitiw si Romualdez sa kaniyang posisyon sa Kamara upang mailayuan niya ang kapulungan mula sa mga paratang ng katiwalian na ibinabato laban sa kanya. Sa isang media forum sa Senado nitong Lunes, siya ang idinidiin ni VP Sara na sangkot hindi lamang sa FCP, pati na rin anya sa issue ng online gambling at ngayon lamang umano ito lumutang dahil sa mga naglakas loob na magsalita sa publiko ng mga testigo. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Gayon din na ang mariing pagpukol ni Escudero sa pangalan ni Romualdez sa plenaryo nitong Lunes. Hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Habang kamakailan ring nagsalita si Magalong tungkol sa issue at kanya ring idinawit si Romualdez sa kickback case sa national projects. Matatandaan na nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure si Magalong upang mapangalagaan niya ang integridad ng pamahalaan kontra korupsyon. Pinuna naman ito ng ilan, gaya na lamang ni Ka Eric Celis, dating program anchor ng isang media outlet. Ayon sa kanyang kamakailang social media post, iniutos umano kay Magalong ng Pangulo na itigil ang investigasyon na may kaugnayan kay Romualdez. At tumanggi rin umano si Magalong na makipagpulong sa Malacanang at sinadya rin umano niyang isnabi na ang Pangulo. Mariin namang kinondena ni Chairman Emeritus ng 4 na sibiko at makabayang organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ang pahayag na ito ni Celis at sinabing pawang kasinungalingan ito at walang ganoong utos mula sa Pangulo.
Giit pa ni Goytia, hindi na ito bago dahil matagal nang nagpapakalat ng mga kwentong walang batayan si Celis. Nilinaw rin ni Goytia na bagamat may kalayaan sa pananalita, hindi nito sakop ang intended lying. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang investigasyon sa umano'y kaso ng korupsyon kung saan sa huling pagdinig, lumutang ang isa pang testigo na retired Marine na si Orly Gutesa na isa sa itinuro ring boss ay si Romualdez. Kaugnay nito ay mariin namang pinabulaanan ni Romualdez ang mga paratang laban sa kanya at sinabing hindi siya kailanmang nagnakaw ng pondo ng bayan at hindi kailanmang tatanggap ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita sa kamakailang pagbitiw ni Baguio City Mayor Benji Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Commission sa investigasyon tungkol sa trilyong-trilyong anomalya sa flood control projects sa bansa ayon kay Ferdinand Topacio. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Bumagsak na umano ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure sa pagbitiw ni Mayor Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Yan ang pahayag ni Attorney Topacio kung saan ginanap ang buwanang news forum ng Manila City Hall Reporters Association dito sa Pasay. Matatandaang kamakailan na itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Baguio City Mayor Magalong sa kanyang posisyon bilang Special Advisor ng ICI. Pero nag-resign rin ito agad kaugnay ng issue ng tennis court sa kanyang pinamumunuang lungsod. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, bumagsak na umano ang kredibilidad ng ICI nang nawala na si Mayor Magalong dahil anya ang taong subok na at walang sinasanto ay wala na sa investigasyon. Sa nangyayari ngayon, yung sinasabi ng Malacanang na the commission is bigger than Mayor Magalong, it will go on. Of course, it will go on, but without the credibility imparted by the reputation and the gravitas of Mayor Magalong, I mean, let's be honest, bumagsak ng husto yung kredibilidad. Bumagsak ng husto. Mahina rin daw umano ang kredibilidad ng Administrasyong Marcos Jr. sa pag-iimbestiga sa trilyong-trilyong anomalya sa flood control projects. Dahil yan sa na-weaponize na rin umano ang Department of Justice at napolitika, kasama na ang inconsistencies ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa kabilang banda, marin namang kinukundina ni Attorney Topacio ang karahasan na nangyari noong September 21 na rally laban sa korupsyon. Kaugnayan sa pagkakadawit niya sa umano ay dahilan ng kaguluhan sa naturang rally. I vehemently deny that. Ang PDP laban po ay naglabas na ng opisyal na pahayag na amin pong itinatanggihan at kinokondena ng mariin yung karahasang nangyari noong September 21. Ang korupsyon na nangyayari sa kasalukuyan anya ay pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansa. Bunsod nito, ang publiko ay nararapat na makaalam ng totoong nangyayari na problema ng Pilipinas. We should never stop calling for accountability. Yan ang panawagan ni Attorney Topacio at ng mga Pilipino sa gitna ng investigasyon sa mga korupsyon na patuloy na nangyayari sa bansa. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbabala si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian laban sa mga naghahati ng laman ng Family Food Packs o FFPs. Ayon sa kanya, bawal hatiin ng FFPs dahil ang bawat kahon ay tinatayang sapat para sa 4 na araw ng isang pamilyang may 5 miyembro. Dagdag pa ni Gatchalian, may nakalagay na nababala at parusa sa bawat kahon para sa sinumang magtatangkang i-repack ito. Paalala ng DSWD, kung may makitang ganitong pangyayari, i-report agad sa DSWD page na naka-flash sa inyong screen. Nagbabala din ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ukol sa huwad o nagpapanggap bilang opisyales ng ahensya para makahingi ng perang donasyon. Ayon sa PAG-ASA, isang report ang kanilang natanggap na may nagpadala ng email sa isang kontraktor at nagpakilala bilang PAG-ASA official na nanghihingi ng donasyon para sa isang foundation.
Binigyan din ng ahensya na hindi nila ito kinukonsinti at kinasusuklaman ang ganitong panluloko. Dagdag pa nila, walang individual o grupo ang otorisadong gamitin ang pangalan ng ahensya, maging ang mga opisyal at empleyado nito. Kung may makitang parehong insidente, kaagad ipagbigay alam sa Pag-asa PIA na nakakita ninyo sa inyong mga screen. Sa ibang balita, ligtas na ang 12 Pinoy seafarer matapos ang pag-atake ng rebeldeng Houthi sa kanilang sinasakyan na Dutch flag cargo vessel na Minerva Grat sa Gulf of Aden nitong Lunes. Matapos makipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers o DMW sa management ng cargo vessel, kinumpirma nito na ligtas na ang lahat ng Pilipinong tripulante. Sa kabila nito, naiulat naman ang 2 seafarers na nasugatan bunsod ng pagliyab ng barko dahil sa missile, kung saan isa rito ay may minor injury habang ang isa ay nagtalaga ng seryosong injury ngunit ligtas na rin ito. Tiniyak naman ni Secretary Hans Leo Kakdak na nasa maayos na kalagayan na ang mga ito at inaasahan na ang kanilang pag-uwi sa bansa. Binuksan naman ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Rest Area o TRA sa Medellin, Cebu bilang drop-off point ng donasyon at relief aid. Tungayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Binuksan ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Rest Area o TRA sa Medellin, Cebu bilang drop-off point ng mga donasyon at relief aid matapos ang 6.9 magnitude na lindol sa probinsya noong September 30. Bukas ito 24/7 upang ma-accommodate ang lahat ng donasyon para sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon sa Facebook post ng munisipalidad, ang TRA ay matatagpuan sa unahan lamang ng Municipal Hall at accessible sa lahat ng uri ng sasakyang nais maghatid ng tulong. Matatandaang ang TRA na ito ay inisyal na dinisenyo para sa mga local and international travelers taong 2023 upang magbigay ng kaginhawahan at ligtas na akomodasyon. Bukod dito, ito rin ay isa sa pangunahing proyekto ng DOT sa ilalim ng Marcos Administration, katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA na siyang sangay ng DOT para sa infrastrukturang panturismo. Ngunit dahil sa pinsalang dulot ng lindol, ang TRA ay temporaryong bukas bilang tanggapan ng mga donasyon. Matatandaang kamakailan ay nag-inspeksyon sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco kasama ang ilang mga gabinete ng departamento upang masuri ang kalagayan at pangangailangan ng mga nasalantang pamilya sa nasabing lugar. Batay sa inspeksyon, ayon kay Frasco, nasa 917 tourism workers ang naapektuhan ng lindol na kinumpirma ng Department of Infrastructure at TIAZA. Kaya naman, agarang nag-utos ang kalihim sa TIAZA na magpadala ng inspection teams para suriin ang dami ng pinsala ng mga makasaysayang simbahan, kabilang ang Daan Bantayan, Tabogon at San Remigio at iba pang establishmento sa Cebu City at Northern Cebu. Samantala, batay sa anunsyo ng DOT, bukod sa TRA Medellin, bukas din ang mga TRA sa Mualboal, Carcar at Carmen para sa mga nagnanais maghatid ng tulong. At para naman sa mga nais magpadala ng donasyon, maaaring dumirekta sa call center ng DOT Tourist Assistance na naka-flash sa inyong screen. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways na Secretary na si Vince Dizon kasama ang mga gabinete at iba't ibang departamento sa Masbate at Cebu matapos ang nagdaang bagyong Opong at Lindol. Muling tunghayan ng ulat kay Rhea Bel Medina. Magkasabay na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH, Secretary Vince Dizon ang lugar ng Masbate at Cebu nitong Miyerkules. Ayon kay Dizon, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang alamin ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa lugar ng Masbate matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Sa laki at daming pinsala na iniwan ng bagyo, iniutos ng Pangulo sa Quick Response Team ng DPWH
DPWH ang agarang paglinis at pagsaayos ng mga nasirang kalsada at tulay sa probinsya. Ito ay upang hindi maalintala at mabilis na makarating ang tulong na hatid ng iba't ibang ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasabay ng utos ni PBBM, ininspeksyon rin ni Dizon kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Cebu, kung saan ay ang lugar na tinamaan ng lindol na may lakas na magnitude 6.9 noong Martes ng gabi na nagdulot ng pagkasira ng mga infrastruktura. Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala ng hot meals, lahat nandito na. Kasama din namin si Sec Cristina Frasco, tsaka si Congressman Duke Frasco, tsaka si Congressman Shimura. Nagtutulungan kaming lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. Samantala, sa pag-ikot ni Dizon at Gatchalian kasama pa ang ibang mga gabinete sa Cebu, inatasan ni Dizon ang mga building officials at municipal engineers na magsagawa ng agarang assessment sa mga gusali upang matiyak ang structural integrity nito. Bahagi ng naturang direktiba ng kalihim ang pagsusumite ng detalyadong report sa loob lamang ng 15 araw. Bukod sa mga national road na aayusin, kabilang din ang agarang pagkukumpuni ng Bogo City Provincial Hospital upang makabalik na sa maayos na pasilidad ang mga pasyenteng pansamantalang ginagamot sa parking lot. Ayon sa DPWH, ang inisyal na tansya sa pinsalang dala ng lindol ay halos nasa 2 bilyong piso. I told the regional director, tawagan na lahat ng contractor dito, tumulong silang lahat. Kahit walang bayad, advance muna. No, we are assuring them that we will pay them, but now, that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Lahat dapat dito, private sector, government sector, magtutulungan tayo para maayos lahat ito. Pati itong ospital, sasabihan ko na yung mga private contractor, gawin na nila ito. No, immediately. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PBBM pinasalamatan ng healthcare workers na rumesponde sa Cebu. Senator Tulfo pinuna ang kakulangan ng aksyon ng FDA sa mga inilabas na medical advisory. Kongreso, suportado ang pondo ng DMW para sa pangangalaga at serbisyo sa OFW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.